Mula nang ilunsad ni Putin sa Ukraine ng isang full-scale invasion noong February 2022 hanggang sa kasalukuyan patuloy pa rin na nagaganap ang isang brutal na labanan. Daan-daang libong mga tropa at mga gamit pandigma na ang naipapadala ng Russia sa Ukraine, samantalang buong tapang namang nakikipaglaban ng mga Ukrainian at paminsan-minsan ay nagsasagawa ng counter-offensive upang bawiin sa mga Ruso ang nauukupan nilang mga teritoryo. Sa loob ng mahigit isang taong labanan, unti-unting nakikita ang dahan-dahan na pagkatalo ng mga Ukrainian dahil ang kanilang mga armas na sinusuplay ng kanluran ay pinagbawalang gamitin laban sa mga target na nasa loob ng Russia. Ngunit nang suportahan ng Amerika at iba pang kaalyado ng NATO gaya ng sa UK, ang pagbibigay sa Ukraine ng go signal na direktang atakihin ng Russia, sa kauna-unahang pagkakataon sorpresang pinasok at inatake ng mismong mga tropang Ukrainian ang isang strategic o mahalagang rehiyon sa Russia, ang Kursk. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating tatalakayin ang mapangahas na paglusob at pagkubkob ng mga Ukrainian sa isa sa pinakamahalagang rehiyon sa Russia. Titignan din natin kung gaano ito kahalaga para kay Putin at kung bakit ang Kursk ang talagang pinuntirya ng Ukraine. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Simulan natin mga kapatid kung ano nga ba ang talagang nangyari sa Kursk. Noong August 6, 2024, mabilis lamang na tinalo ng Ukraine ang mahinang depensa ng Russia na siyang pumipigil upang makatawid ang mga Ukrainian sa pagitan ng Ukraine at Kursk. Dahil dito, sa kauna-unahang pagkakataon, nakapasok na sa mismong teritoryo ni Putin ang mga sundalo ni Volodymyr Zelensky. Base sa mga ulat, umabot ng 2 araw ang labanan kung saan agad na nakapag-advance ang puwersa ng Ukraine ng hanggang sa 9 na milya mula sa border, diretso sa pinakapuso ng Kursk Oblast. Ang nasabing paglusob ng mga Ukrainian ay naging posible sa pamamagitan ng isang highway na tumatakbo sa hilaga ng Sverdlikovo. Isa itong nayon sa border ng Russia na nagkataong malapit din sa isang pangunahing sentro ng natural gas transmission hub. Ang pag-atake ng tropa ng Ukraine ay kinasasangkutan umano ng ilang daan na mga sundalo kung saan talagang sinamantala nito ang pagkakataon dahil ang border na humahati sa pagitan ng Ukraine at Kursk ang mayroong pinakamahinang depensa sa buong frontline. Ngayon mga kapatid, matapos ang insidente ng pagsalakay, sinabi ng Defense Ministry ng Russia na agad umano nilang na-neutralize ang puwersa ng mga Ukrainian kung saan gamit ang kanilang mga missile at mga artillery, nawasak nila ang nasa 50 armored vehicle na nagresulta raw ng 216 na mga casualties sa panig ng Ukraine. Ang sinabi ng Ministry of Defense ng Russia ay hindi tumutugma sa ulat mula sa mga media sapagat ang puwersa raw ng Ukraine ay mayroon lamang 10 mga tangke at 20 armored vehicle. Taliwas ito sa report ng Russia na nasira umano nila ang 50 armored vehicle ng mga Ukrainian. Dagdag pa sa ulat, hindi lang umano daan-daang tropa ng Ukraine ang talagang lumusob sa Kursk kundi nasa 1,000 tropa raw ito. At maliban sa 1,000 aktual na sumalakay, sinusuportahan din ito ng mahigit 2,000 pang mga sundalo na handang sumunod sa naunang 1,000. Matagumpay na naokupa at nakontrol ng Ukraine ang Kursk samantalang nagdeklara naman ang Russia ng state of emergency sa lugar. Nakapag-advance din ng Ukraine sa isa pang maliit na bayan na may pangalang Sudsa, kung saan pinaulan na nila ito ng mga missile at drone na nagdulot ng hindi bababa sa 5 nasawi at higit sa 30 ang nasugatan. Higit pa rito, ang paglusob noong August 6 ay nagresulta sa pagsiklab ng labanan sa Olesnya at Goncharivka na parehong bayan na matatagpuan sa Kursk Oblast. Sa naturang labanan, matagumpay na napalibutan ng mga Ukrainian ang mga sundalong Ruso na kalaunan ay talagang napasuko pa nila ang mga ito. Sa sumunod na araw, lalo pang nakapag-advance ang Ukraine, nakuha rin nila at napunta sa kanilang kontrol ang iba pang mga nayon katulad ng Gornal, Daryuno at ang naunang nabanggit na Sverdlikovo. Ang tagumpay ng Ukraine sa pag-atake sa Kursk ay nagresulta rin sa kanilang pagkakaroon ng kontrol sa Sudsa gas station. Isa itong gas transfer point na pinangangasiwaan ng Russian energy giant na Gazprom na kumakatawan sa isa sa ilang entry point para sa Russian gas sa Ukrainian gas transmission system. Ang istasyon na ito ay mahalaga dahil ito ay susi sa Russia na makapagpadala ng gas sa Europa. Ibig sabihin, ang pagkuha ng Ukraine sa gas station ay magiging kawalan sa kumikitang merkado ng enerhiya ng Russia. Tulad ng naunang binanggit, ang paglusob ng mismong tropa ng Ukraine sa Kursk ang unang pagkakataon na nakapasok sa teritoryo ng Russia ang mga Ukrainian mula nang magsimula ang digmaan. Ang hakbang na ito ng Ukraine ay isang malaking insulto kay Putin matapos nitong ipagmalaki ang hindi umano natitinag na kapangyarihan ng Russia, kung saan sinabi pa nitong mabilis lamang nilang makukuha at matatalo ang Ukraine. Kailangan din ngayong magpaliwanag ni Putin kung bakit ang nooy minamalit niya na Ukraine ay tuluyan ang nakapasok at nakakuha pa ng mga teritoryo sa Russia. Sa ulat ng BBC, isang Russian military analyst ang nagsabi, dahil umano sa nangyari sa Kursk, napilitan si Putin na muling i-deploy ang ilan sa kanyang mga sundalo na nooy nakadeploy sa Donetsk.
Ang paglusob din umano ng mga Ukrainian sa Kursk ay isang matagumpay na hakbang upang hilahin ang atensyon ng Russia mula sa isang rehiyon sa Ukraine kung saan mas nakafocus ang kanilang mga tropa. Maring ito nga ang isa sa mga layunin at taktika ng Ukraine dahil nakikita nila na kapag nakikipaglaban ng Russia sa isang partikular na rehiyon, nagbubuhos ito ng napakaraming sundalo na siyang nagiging dahilan naman sa pagkakaroon ng kakaunting depensa sa ilang lugar ng frontline. Ang northeastern borders na tinawid ng Ukraine upang makapasok sa Kursk ay ilan sa mga frontline na napakahina ng depensa. Kaya naman ang taktikang ginawa rito ng tropa ng Russia habang sila'y nakikipaglaban sa mga Ukrainian ay pilitin itong ilihis patungo sa mga rehiyon na pinaprioridad ng Russia. Ang diversion tactics naman na isinagawa ng Ukraine sa Kursk ay matagumpay na nagpahina sa mga frontline ng Russia sa Donetsk. Magandang sinyalis ito dahil maaari nang makapagsagawa ang Ukraine ng panibagong kontraopensiba o muling pangkatin ang kanilang mga sundalo at ayusin ang kanilang depensa malapit sa Donetsk na binabakbakan ng Russia ng mga glide bomb. Ang pagsalakay ng Ukraine sa Kursk, mga kapatid, ay isang pagpapaalala kay Putin na mag-isip na huwag itong masyadong magpakampante pagdating sa ambisyon na kunin ng Ukraine dahil ang anumang maliit na kahinaan na kanyang ipinapakita tulad ng pagkakaroon ng mahinang depensa sa frontline ay maaring samantalahin at gamitin ng Ukraine laban sa kanya. Pinapakita rin dito ng mga Ukrainian na hindi sila natatakot na tumawid sa red line at gamitin ang kanilang mga armas na salakay ng Russia sa mismong sarili nitong teritoryo. Isa pa sa maaring dahilan kung bakit mapangahas na sinalakay at kinubkob ng Ukraine ang teritoryo sa loob mismo ng Russia ay upang makipagnegosasyon si Putin. Noong May 2024, mayroong mga ulat na handa na itong si Vladimir Putin na wakasan ng digmaan sa pamamagitan ng isang negosasyong tigil putukan. Sa mga panahon na iyon, mayroong malakas na posisyon sa negosasyon ng Russia dahil nasa kontrol nila ang ilan sa mga teritoryo ng Ukraine tulad ng Donbas, Luhansk at Donetsk, pati na rin ang mga rehiyon sa timog tulad ng Mariupol. Ngunit bagaman gaano kadeterminado si Putin na makuha ang Ukraine, matagumpay pa rin na nabawi ng mga Ukrainian ang kanilang mga teritoryo at ngayon sila naman ang lumagpas sa border at may hawak ng ilan sa teritoryo ng Russia. Ayon sa ulat ng Reuters, marami raw sa Russia ang naniniwala na talagang handa si Vladimir Putin na makipagnegosasyon sa Ukraine at itigil ang digmaan. Maging siya rin mismo ay sinabi sa isang press con na bukas siya para sa mga Ukrainian kung ito'y makikipagnegosasyon. Ngunit kailangan lang umanong tuluyan ng isuko ng Ukraine ang mga teritoryong naokupan ng Russia. Sa panahong iyon, walang ni isang alas ang Ukraine na maaring ipantapat sa Russia, pero ngayong unti-unti na nilang nabawi ang kanilang mga teritoryo at nakakuha pa ng humigit kumulang 20 nayon at isang pangunahing gas distribution system sa Kursk o sa mismong teritoryo ng Russia. Sila naman ngayon ang maghihintay ng negosasyon mula kay Putin para sa tigil putukan. Kapag nakikipagmatigasan naman ang Russia, talagang hindi bibitawan ng Ukraine ang mga nakuha nilang teritoryo. Aasahan na rin na mas dadami pa ang mga sundalong Ukrainian upang mas patibayin ang depensa sa mga nakuha nitong teritoryo mula sa Russia. Pinapahiwatig din ng Ukraine na talagang hindi sila natatakot sa anumang magiging reaksyon ni Putin, maging ang banta nitong paggamit ng tactical nuclear weapon kung tatawid sila sa border. Alam nilang hanggang pagbabanta lang ang mga sinasabi ng Russia, hindi umano kayang magpakawala ni Putin ng nuclear weapon laban sa Ukraine. Dahil kung magkataon, ito'y magdudulot lamang ng World War III o magiging tuluyang pagsali ng buong puwersa ng NATO sa digmaan na paniguradong hindi niya kakayanin. Ngayon mga kapatid, walang dudang nag-iisip na si Putin kung gaano kapalpak ang kanyang ibinigay na digmaan sa Ukraine. Napakatagal na ng labanan na ito at daan-daang libong mga sundalo na ang nalalagas. Idagdag pa ang malaking halaga ng kagamitang militar na nawawasak at ang masaklap na walan pa ito ng teritoryo sa isang bansang sinusubukan itong sakupin. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!